Isang gabi, habang malalim ang gabi at tahimik ang paligid, pumasok ako sa banyo para maghilamos. Pagharap ko sa salamin, agad akong kinabahan, parang may kakaiba. Kumurap ako pero ang refleksyon ko na natiling nakatingin sa akin, hindi gumagalaw. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang, kaya sinubukan kong ngumiti, pero hindi ko ngiti ang nakita kong bumalik mula sa salamin. Gumalaw ako pakanan, ngunit naiwan ang refleksyon ko sa dati niyang pwesto. Dahan-dahan akong nilamig at kinabahan nang maramdaman ko ang bigat ng hangin sa paligid. Nang lumapit ako sa salamin, biglang nagsalita ang refleksyon ko gamit ang boses ko, "Nicole, pagod ka lang." Ngunit malinaw sa akin, hindi ako iyon. Mabilis akong lumabas ng banyo, nanginginig ang mga kamay. Pagkakita ko sa cellphone ko, may mensahe mula sa sarili ko. "Huwag kang lilingon." Napalingon ako at nakita ko ang anino sa likod ko. Ramdam ko parang may ibang presensya na gustong sumanib sa akin, na parang hindi na ako mag-isa sa sarili kong katawan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ito, pero sigurado akong may mali sa refleksyon ko. Hindi na ito ang tunay kong sarili. Kinabukasan may tumawag, nanay ko. "Anak, bakit ka galit kagabi?" Sabi ko, "Ma, hindi po ako umuwi kagabi." Tumahimik siya. Sino yung kamukha mo na nasa sala?" Nanginig ang kamay ko. May nagpadala ng video. Ako ang nasa video, pero ang mga mata ko roon, itim na itim, at sa dulo ng video, humarap siya sa camera, ngumiti at kumaway. Nag-research ako, lumang balita. Isang babaeng nagsabing may kapalit siya sa salamin, natagpo ang patay. Parehong detalye, parehong ngiti, parehong huling sinabi, hindi na ako ang bumabalik. Biglang nagloko ang ilaw, nagdilim, at may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, ako ang nandoon, basang-basa, nakangiti, at sinabi niya, "Palit na tayo." Sinabi niya ang katotohanan. Tuwing 3:00 ng madaling araw, ang salamin ay pintuan. Kapag tumagal ka sa harap nito, mapapalitan ka. May 7 araw lang ang tao bago tuluyang mawala. Araw na iyon, ika-6 ko na, bigla akong nawalan ng kontrol sa kamay ko. Kusang gumalaw, sumulat sa salamin, "Bilisan mo." Hindi ko nahawak ang sarili kong katawan. Sinusubukan niyang lumabas. Habang natutulog ako, nagigising akong may sugat, may mensahe sa dingding. "Hindi ka magiging handa." Nararamdaman ko siya. Gumagalaw kapag mahina ako. Naririnig ko ang boses niya sa isip ko. "Pagod ka na, ako na lang." Sa salamin, unti-unti siyang lumalabas. Kalahati ng mukha niya, nasa mundo ko na, at ako, kalahati na ring nawawala. Ang huling desisyon, may isang paraan lang, may kailangang maiwan, isa sa amin. Sabi niya, "Kung papasok ka rito, makakalaya ka." Pero may nakita ako sa loob ng salamin, mga taong umiiyak, mga mukhang katulad nila noon. Lahat sila napalitan. Kung pumasok ako naman ang magiging multo. Pero kung hindi ko gagawin, siya ang lalabas. Kung sino ang tunay na bumalik, pumasok ako sa salamin. Isang iglap, tahimik, malamig. Pagmulat ko, nasa labas na siya, nakangiti. "Salamat," sabi niya. "Ngayon, ako ang nasa loob. Araw-araw may tumatapat sa salamin, ikaw. At kung napansin mong hindi kumukurap ang refleksyon mo, huwag kang matakot. Ako lang yon, naghihintay." Kung nagustuhan mo ang video na ito, pakipindot ang like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang video na ganito. Ngayon, alam mo na,